Hello po mga kapatid. So, ayun po. Blessed morning po sa inyo lahat. Ngayon po, share lang po muli ako sa inyo ng about po dito sa mga minanang katuruan ng mga Pariseo sa Mateo chapter 15. So, basahin natin itong hanggang verse 1 hanggang 9 o itong chapter na to. So, dito nakalagay po dito, pagkatapos lumapit kay Jesus ng ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Siya tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang pinag-uutos. So kung napansin nyo, ito po yung tanong ng Pariseo, yung mga lumapit sa Panginoong Kristo. At napansin ko po dito kung ano yung naging sagot ng ating Panginoon. Sinagot sila ni Jesus sa verse 3. Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. So dito sa verse 4 na to, halimbawa lang po ito, halimbawa lang po. Kasi mababasa niyo po yan sa Mark chapter 7 verse 10. Sige, try natin po. Mark chapter 7 verse 10. Ayan. Verse 10. Mark chapter 7 verse 10. Halimbawa, inutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. So, ayun. Nakalagay po doon, halimbawa, na dapat patayin yung mga hindi gumagalang sa kanilang mga magulang. Tapos, verse 5, ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ng kanyang ama. So, bakit ito yung naging sagot ni Lord? Di ba ang tanong ay about sa paghuhugas ng kamay bago kumain at about dun sa minanang katuruan nila. So, ito yung naging sagot ni Lord. Na-observe ko po siya sa biyaya ng Panginoon ko. Gusto ni Lord dito dalhin yung usapan. Kumbaga, hindi naman niya iniwasang sagutin itong tanong nila. Sinagot niya yan dito sa ibang verse. At ang gusto ng Panginoon, kung bakit ito yung una niyang, kung bakit ito yung naging sagot niya. Kasi ito yung gusto niyang malaman ng mga Pariseo para sila po ay makalaya. So, ganun yung ka-compassion ng Panginoon. Ganun kagusto ng Lord na maintindihan talaga nila yung salita ng Diyos. So, kasi ang nakalagay po dito ay ayan, verse 6, hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama. Pinapawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. So gusto ng Lord na maintindihan nila ang salita ng Diyos talaga. At huwag nila itong pawalang kabuluhan dahil napaka-importante po ng salita ng Panginoon. So, gusto ni Lord makalaya sila dito sa tradisyon at bakit nila itinuturo na kapag ba naghandog ka sa Panginoon, hindi ka na dapat tumulong sa iyong mga magulang. So, para sa akin din po, hindi po siya, kapos po siya, kapos. Kumbaga, okay na tumulong, okay na naglilingkod ka sa Lord, naghahandog ka ng iyong mga kaloob. Pero siyempre, huwag mong pababayaan ang iyong mga magulang. Dahil mababasa po natin yan kung gaano po kahalaga ang mga magulang sa ating Panginoon. So, may mga nakasulat po niyan dito sa ating sa banal na kasulatan. So, para kasing sinasabi dito ng mga Pariseo na parang hindi na nila
ginagalang yung kanilang mga magulang. So parang hindi na nila kailangan tulungan. Kasi siyempre naghahandog naman daw sila sa Panginoon or sa Diyos. Kaya parang pinabayaan na nila. So yun yung parang nagiging mensahe ng ginawa ng mga Pariseo sa kanilang mga minanang katuroan. Kaya nga ang sabi dito, ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. So parang sinasabi mo na, ayun nga po, ulitin po natin. Parang hindi mo na kailangan tulungan ng iyong mga magulang dahil hinandog mo na sa Panginoon. So hindi siya, kapos po siya, kapos talaga. At para mas malinawan tayo, ano ba yun? Kung gaano ba kahalaga sa Panginoon, gaano ba kahalaga sa Panginoon ang ating mga magulang. Sige, tingnan po natin sa Efeso chapter 6 verse 1 to 3. So, dito tayo galing natin sa Efeso chapter 6 verse 1 to 3. Ephesians, yan. So, Efeso chapter 6 verse 1 to 3. Yan. Mga anak, chapter 6 po, verse 1 to 3. Efeso, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang mahalaga ang mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip at pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Kaya try nyo pong basahin din po yan kasi dito sa aking video ay hindi nyo po gaano makikita yan. Iwan na maliliit po yung sulat. So, tagubilin ito ng ating Panginoon sa mga magulang at mga anak. So, ganun ka-importante sa Lord. So, syempre, pag sinabi ng Lord na mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. So, syempre, dapat yung ating mga magulang ay nakakilala rin sa Panginoon. So, pag sinabi ni Lord yun, syempre, hindi lang para sa mga anak yun, hindi lang para sa mga anak yung pagsunod. Syempre, yung mga magulang, meron din silang tungkulin. Ano ba yung tungkulin ng mga magulang? Dito sa verse 4, importante din po ito mga kapatid, mga magulang. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Ano ba yun, yung mga bagay na yun? Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuroan ng Panginoon. So, ano ba yung mga kinakagalit minsan ng anak? So, syempre, kapag hindi pa nakakilala yung ating mga magulang sa Panginoon, nandyan yung mga atake ng kaaway. So, medyo magulo minsan ng pamilya kasi sa experience ko ay minsan nag-aaway, mga ganon, mali-mali ang mga naging decision. At yun nga, dahil walang gabay ng Panginoon. So, kaya importante kapag ang isang magulang ay nakakilala sa Panginoon, yung anak na akay nila sa Panginoon. At yun na nga, nagiging payapa ang isang pamilya dahil nagiging center si Lord sa isang pamilya. So, dito sa English nga maganda rin po siyang basahin. Sabi dito sa English, children, sa verse 1, chapter 6, verse 1, Ephesians. Children, it is your Christian duty. So, duty daw natin yung mga Christian, mga kapatid, obey your parents. So, dahil din ang tama, sabi ng ating Panginoon. At ang parents naman, meron din, do not treat your children, sabi niya, kumbaga, in such a way as to make them angry. Instead, sabi, raise them with Christian discipline.
and instruction. So, napakahalaga ng ating mga magulang ay nandun yung relasyon nila sa Panginoon para mas madisiplina nila yung kanilang mga anak ng naayon sa salita ng Panginoon. Ganun. So, bakit tayo dito napunta? Kasi importante na alam din po ng mga magulang at alam din ng mga anak yung kanilang duty. Kaya nga dito sa English, it is your Christian duty. So, balik tayo dito. Ganun kahalaga ang nais iparating ng Panginoon. Bakit ganun? Bakit parang sabi ng, kumbaga parang sinasabi nyo na hindi na kailangan tulungan ng inyong ama or, or ang inyong mga magulang. Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. So, halimbawa lang naman po yun. Sabi nga dun sa Marcos. Ayan. So, basahin nyo rin po ito mga kapatid. Itong Matthew chapter 15 verse 1. Alam ko naman po, naniniwala po ako na gagabayan po kayo ng Holy Spirit para maintindihan po ito. Kung gaano kahalaga, kung bakit dito dinadala ng Panginoon sa usapan nito, samantalang yung tanong nila ay about sa paghuhugas ng kamay. Kasi mahalaga po talaga yung ating mga magulang. Tinuturo yan ng banal na kasulatan. So, nakalagay nga dito po sa is the first commandment. Respect your father and mother. Is the first commandment that has a promise added. So may mga pangako, may mga kalakip yan na pangako kapag na-respeto mo yung mga magulang. At ano ba yung mga aral pa dito? So, ayan, sa verse 7, mga mapagkunwari, tama nga na ang sabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. So, parang ang sinasabi dito ng Lord, so, siyempre, nagpupuri kayo sa Kanya. Nagpupuri tayo. Sumasamba tayo sa Kanya. Pero, kaya sabi niya, hindi bumubukal sa puso kasi pwede nagpupuri ka, sinasabi ng iyong bibig, pero yung puso mo naman malayo sa Kanya. Sabi nga dito ni Lord, but their heart is really far away from me. So, malayo yung puso nila. So, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sabi sa verse 9. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. At yun yung nakakatakot, no? Kapag hindi mo na-discern yung itinuturo pala ay hindi na pala mula sa Panginoon. So, dapat meron tayong discerning spirit at ang Lord ang magbibigay nun. Ang Lord ang tumutulong para maintindihan natin at maunawaan natin na kanyang sinasabi. At ang banal na espiritu, sabi nga dito rin po sa banal na kasulatan ng banal na espiritu yung gumagabay. Siya yung tumutulong para maunawaan natin yung mga spiritual usapin. At ang Lord naman ang nagbibigay ng karunungan para maunawaan po natin. At salamat sa Diyos dahil ito talaga yung kanyang salita ay talagang makapangyarihan at nakakapagpabago ang buhay ng isang tao, nakakapagtuwid. Kaya lagi po natin itong basahin mga kapatid. Tingnan niyo po, itong tanong nila at yung sagot ng Panginoon, doon niya dinala yung usapan. Ganun ka-importante ang ating Ama at ang ating Ina dito sa lupa. At yung tanong naman ng mga Pariseo na yan, sinagot naman yan ni Lord dito. So, basahin niyo na lang din po mga kapatid. Ito po yung pinagbulay-bulayan namin ng misis na kagabi. So, habang tulog pa ang aming baby, binubulay po namin itong salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng pagbabasa ng Bible kasi baka yung may ituro na sa atin minsan
ay hindi na mula sa Biblia. So yun pala ay mga minanan nilang katuruan sa kanilang mga ninuno. Kaya dito nilinaw ng Lord at pinalaya sila sa kanilang mga tradisyon at mga minanang katuruan. Ganun ka compassion ng Panginoon. Gusto niya makalaya ka. Kasi nga sabi ng Lord, ang katotohanan na di papalaya sa inyo. Ganun ka compassionate ng Panginoon. Ganun siya kamapagmahal para hindi ka magkamali ng iyong sinusunod. So, yun. Salamat sa Lord. Thank you, Lord Jesus. Yan po. God bless po, mga kapatid. Glory to God. All glory to God.